pump fake, hesitation is good! Kinakalkal ko yung mga pagkain ng yung mga styrofoam na tira-tira ng mga teammate ko. Yun yung ginagawang ulam. Ang sarap nga nung crunch niya. Yung... Oh, tas malambot. Tamang-tama lang. They still want to have kids. Yes. And they also want, right? Yes. 100. 100? Two kids, 9 years and still going strong. Magkaiba man ang mundo na kanilang ginagalawan, sa huli, nagtagpo rin ang kanilang mga landas. Ngayong gabi, kamustahin natin ang buhay may asawa ng tinaguriang Pinoy Sakuragi na si Mark Pingris at ang kanyang may bahay na si Danica Soto. Mark Pingris! Oh, what a reverse from Mark Pingris! Ang lalim nun! Quick goal by Pingris and he scores! Chapet Pepuelo. Pingris playing good defense. Sa hardcourt, kilala siya sa pagiging tigasin at palaban. Oh, blocked by Pingris. Ang tinaguriang Pinoy Sakuragi ng Philippine Basketball Association. Wearing jersey number 15, Mark Pingris. Pero pagdating sa bahay, tila tumitiklop din pala itong si Mark sa kanyang commander. Walang iba kundi ang anak ni na Bossing Vic Soto at Dina Bonnevie, ang kanyang misis na si Danica Soto. Para sa akin to. Yes. 2 years ago nang una kong makilala ang mag-asawang Mark at Danica. How do you call her? Be. Be. Parang baby, bebe. Baby ko siya, late niya. Okay. Danica, ikaw, anong tawag mo sa kanya? Ayan, may ganun din. Bebe. Yun din yung isang trivia sa bahay na parang medyo matataas. Actually, meron pa akong stool. Kasi sabi niya, eventually, ako na lang din maliit sa family. Pag lumaki na yung mga bata. Yes, yes. So parang, mana. so parang syempre, di ba, marami sila, majority wins. Nakita ko rin noon kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. Oh, biglang, Gusto naman, no? At makalipas nga ang 2 taon, muli kong kinamusta ang pamilya Pingris. Hi, Danica! Naalala niyo pa ba ako? Yes! I was Welcome here 2 back. years ago. Oo nga. Kamusta ng mag-asawa? Okay naman. Nadagdagan na ba mga anak? Hindi ba, pero sa trying and praying. Sarado ko na to, ha? Ito ba? Ewan ko, bago lang ba itong wall na to? Wala May pa mga yata to, no? Yes. Wala pa dati. And I heard maraming bago sa inyo. Yes. Yes, yan mga pag-uusapan natin. Do you mind, guys? Yes, let's go. Alright, good to see you guys. Pingris, pump fake, hesitation is good! Bukod sa paglalaro sa Philippine Basketball Association o PBA, naging abala rin daw ang padre de pamilya na si Mark sa paglalabas ng isang children's book na tungkol mismo sa kanyang tunay na buhay. Paano nabuo? Paano nag-umpisa itong pagkakaroon ng story book? Kasi si Vincent, Sino si Vincent? kaibigan ko siya. Pero nung una, isa siyang fans ng Star Hotshot. And then, ang sabi niya sa akin, Kuya, gusto kong isulat yung buhay mo. Sabi niya, bakit hindi natin gawin libro? Pero bago kami mag-usap nito, may balak na talaga kami ni Danica na gumawa talaga ng libro. Bakit yung pinag-usapan niyo ni Danica? Kasi ako, sa sarili ko, kaya ako naging basketball player lang dahil sa mga idol ko eh. Alam kong yung may mga bata dyan na nag-iidolo din sa akin, na gusto rin akong gayahin. Minsan, ang sabi nila wala silang pag-asa, ganon. Nagkakamali sila. Alam ko, habang may buhay, may pag-asa. Napaka-interesante ng buhay niya kasi nga rags to riches. So, paano mo narating yung ganyan? Nung book na yun, nung nasa draft process pa, halos siguro twice a week nagkita kami. Kwento ni Mark, mababasa sa librong ito ang isa sa mga pinakamabigat niyang pinagdaanan. Nang minsan niyang tiisin kumain ng sirang kanin dahil sa hirap ng buhay. So, nung pagkabukas ko, parang may amoy na, parang panis na talaga. Oo. So, ang ginawa ko, kinain ko yun, nilulunok ko na lang, hindi ko inunguya, tapos uminom ako ng tubig. Yes. Tapos, kinakalkal ko yung mga pagkain ng yung mga styrofoam na tira-tira ng mga teammate ko. Yun yung ginagawang ulam. Awang-awa talaga ako sa sarili ko, umiyak talaga ako.
At sinabi ko, balang araw kakain ako na masarap. At ngayon, sobra-sobra pa dahil si Danica pinagluluto ka. Naiyak tuloy ako. Ang perang pagbebentahan ng libro, hindi mapupunta sa bulsa ni Mark, kundi sa mga batang may cancer. Naiyak. It's okay. Take your time. Kasi nung pumunta ako doon, awang-awa talaga ako na yung mga magulang, umihingi sa akin minsan ng pera na, alam mo yung pangkain lang. Eh, napagdaanan ko rin yung time na yun eh. Na wala akong makain, gano'n. So, nag-decide talaga ako nandoon. If you don't have an oven, pwede rin naman po ang oven toaster. Ang may bahay naman ni Mark na si Danica, kitchen duties ang pinagkakaabalahan. Dahil nga sa hilig niya sa pagluluto, mayroon na siyang sariling online cooking show sa YouTube, ang Kusinika. Yung friends ko would always tell me na, uy, ano ba yung recipe sa ganito? Uy, ganyan. Tapos they'll call me. Tapos after, matutuwa sila na ano ko yun. So, nag-cooking lessons ako sa mga bata and also yayas and also mga mommies. So, sabi ko, what if meron na lang like way na pwede na lang akong magturo tapos easy access kung kailan nila gusto panuurin. Pero short videos lang. Yes, yes. Perfect. Siyempre, mag-share na rin si Danica ng recipe para sa mga kagaya naming mommies out there. So ito, isa to sa mga pinababaon mo sa anak mo, no? This is... Ham and cheese roll-ups. Okay. So, super dali lang nito. Okay. I'll start na ha. So, any white bread lang, gagawin natin, ipa-flatten lang natin na ganyan. Anong favorite ng pamilya na niluluto mo? Baked chicken. Yes, yes. Chicken parmigiano. So, yan. So, pag flat na siyang ganyan, lalagay lang natin yung ham. Any kind of cheese. This is quick melt. Yan. So, roll lang natin yan ganyan. Ang mga bata tumutulong na rin sila sa kitchen. Si Kayla, mahilig siyang magtulong sa ano, sa mga luto-luto. Okay. Dip and egg. Okay. Bilis lang nito. And then yung breadcrumbs. Matapos pagsamahin ng ingredients, kailangan nang itong i-fry. As easy as 1, 2, 3, pwede nang matikman ang ham and cheese roll-ups ala Danica. Ang sarap nga nung crunch niya. Yung... Oh, tapos malambot. Tamang-tama lang. Oo. Crunchy sa labas, malambot sa loob. Sarap kasi at least hindi siya yung ham and cheese sandwich na nakapatong lang yung dalawang tasty bread. Something different, diba? Thank you, thank you, thank you. I'm happy As na always. Susunod sa tunay na buhay. Alam nyo ba na ilang beses din pala muntik nang hindi matuloy ang kanilang kasal? May mga ano din, may mga dramang sulian ng sisi. Tatlong beses. Talaga namang #relationship goals ang peg ng mag-asawang Mark Pingris at Danica Soto. Pero bago sila pinag-isang dibdib 9 years ago, ano nga ba ang kani-kanilang kwento ng tunay na buhay? Ipinanganak sa bayan ng Pozorubio sa Pangasinan si Jean Mark Pingris Jr. noong October 16, 1981. Kwento ni Mark, mahirap ang buhay na kanyang kinalakihan sa probinsya. Nung bata ako, nagtatrabaho na kasi ako sa palengke. Naging kargador ako dyan, talagang nagbubuhat ako ng mga prutas para tinutulungan si mama. Halos 2 taon ang makalipas, ipinanganak naman si Danica Soto noong May 9, 1983. Anak lang naman siya ni Bossing Vic Soto at ng veteranang aktres na si Dina Bonnevie. Yung artista, dahil of course your exposure sa mga magulang, Siguro. ganun ba? Sinasama-sama ka na ba nila? Sinasama-sama nila ako. Mga shooting? Oo. As in, parang lumaki talaga kami sa set. Tapos like, my mom would review me sa lessons in between takes. Habang si Danica tila lumaki sa marangyang buhay, si Mark naman maagang nagbanat ng buto. Nasaan si Daddy nung mga panahon yon? Time na yon, hindi pa kami magkakilala ng dad ko. Nasa alam ko Morocco or France siya nung time na yon. Hindi kami, at alam kong patay na ang dad ko nung time na yon. Gaya ni Mark, hindi rin buo ang pamilyang kinalakihan ni Danica. 3 taong gulang pa lang kasi siya nang maghiwalay sina Vic at Dina. Basta lahat ng mga kastriktohan,
and rules kay Mami. Tapos yung mga kulitan time kay Daddy. Kung si Danica, maagang pinangarap ang maging artista. Si Mark naman, iba raw ang gustong pasukin noon. Gusto ko talaga maging sundalo. Siguro nakitaan ko rin sa tito ko at mahilig din ako umawak ng baril. Kailan dumating na yung punto na nakahiligan mo talaga yung basketball? Nung sinasama na ako ng mga kaibigan ko sa liga, pero hindi naman ako pinapasok. So okay lang sa akin, at least may uniform na ako. Nung naglalaro ng nakatsinelas ako, nakapaalang ako eh. So nung pinahiram ako ng sapatos, size 9 lang. So, well, pinilit ko lang. And the rest, as they say, is history. By Ross and Pingris delivers the 2 points. Looking to bail him out. Pingris is there to clean him. Dahil ang nooy nangihiram lang ng sapatos, isa na ngayon sa mga tinitingalang basketball players sa bansa. Kasabay ng pagsusumikap ni Mark noon sa kanyang basketball career, ang pagpasok naman ni Danica sa showbiz sa edad na 19 anyos. Simula ngayon, tayo na ang kikilalaning Sinister Sister. Siyempre yung connections na doon. Dahil nga nandyan na sila, Mommy at Daddy. Yung mahirap na part, yung expectation. Siyempre, lagi kang nako-compare. People would come up to me and say na, alam mo, mas maganda yung Mommy mo sa'yo. Yung mga ganon. Pero parang ako naman, hindi naman ako parang nafe-feel bad. Yes. Parang napaproud ako na, mas gusto ko naman yung kaya sabihin, no, yung pakita natin. Yung ganon. Tila magkaiba ang mundong ginagalawan noon ni na Mark at Danica. Pero paano nga ba nagtagpo ang kanilang mga landas? Sa isang gym daw unang nagkakilala sina Danica at Mark. Sabi ng trainer, uy, may papakilala ko si Mami, huwag kang aalis. Tapos di nakita ko siya. Sabi ko, cute ah, gumayon ako. Tapos parang, pero hindi niya pinakilala dahil to parang mag-match-match. Wala lang. Miss Danica, Mark, what was your first impression of Mark? Akala ko hindi marunong mag-Tagalog. Ano tayo? Okay, sige. Alright. Hindi, tsaka baka parang, Maangas di ba minsan kasi yung mga baller na stereotype sila na, di ba, na, baka babaero yan. Hindi yan. Ikaw, Mark, anong first impression? Suplada. Di namamansin kasi nung una eh, parang dumadaan lang. Parang gumaganon-ganon lang sa akin. So, yun, suplada naman. Ba't nung nakilala ko talaga, mabait naman. At alam niyo ba na ang panliligaw noon ni Mark kay Danica, dinaan niya sa bulaklak at fried chicken. Ganun talaga? Parating pa lang ako kahit wala akong dala. Parang, manok. Kasi manok mo, ganun na sila kaagad. So, Oh my! Yeah. Ganun humirit ang daddy mo sa mga manliligaw mo o particularly sa kanya? Sa kanya kasi actually sa lahat ng mangliligaw, siya lang yung bukod tanging humarap. Sa kay Daddy. So probably your dad felt na, seryoso to ah. Yeah, at saka parang feeling niya, talagang ka sa amin, talagang desidido ka yung ganun. Mula sa ligawan stage na tumagal ng halos 2 taon, January 2006, sina Mark at Danica naging official na rin. At makalipas lang ang 5 buwan, nag-propose na raw si Mark kay Danica. Pero alam nyo ba na ilang beses din pala muntik nang hindi matuloy ang kanilang kasal? May mga may mga dramang sulian ng sisi. Tatlong beses? Okay, if you don't mind, di mo malaman bakit nagkakaroon ng solian ng sisi? Ako yung Siya lagi. nag-challenge. Parang kunting away lang. Ayaw pakasal sa'yo na yan. Ba't ka ba Tapos nagagalit? pag-alis na rin ako, iyang, no, balik mo akin yan. Alam mo yun, parang bata na, candy ko akin yan. Sa pagbabalik ng tunay na buhay, You still want to have kids? Yes. And they also want, right? Yes. how many, Kuya Mick? 2 more, boy or girl? 100? Sa ngayon, 9 years ng kasal sina Mark Pingris at Danica Soto. Pero noong una, tutol pala ang kanilang pamilya. Nagpaalam ka ba sa parents ni Danica bago ka mag-propose? Hindi. Oh, so it was you who had to break the news to your dad and mom. Sinabi ko na kay mom, sabi ng mommy, what happened to you? Kasi yung mascara ko parang naganda. What happened to you? Sabi ko, Mark proposed and ganyan.
Nung pinento sa akin ni Danica yung proposal ni Mark, my first reaction was, what? You're getting married? Sabi ko, oh, why? Are you pregnant? No. Oh, why? How fast? Sabi ko, no. Before you get married, you open a restaurant first kasi hindi kita pinag-aral para mag-asawa lang. Then doon ko nakita na Mark was really so sincere about it kasi he was really helping her. Pag times na wala siyang basketball practice nandun. After nun sabi ko na, Dad, sabi ko, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Nag-propose si Mark. So, biglang sabi niya, ito lang sabi niya, let's get this, I want to get one thing straight, sabi niya. Kung ikakasal kayo, siguraduhin nyo lang na seryoso kayo. Ayoko yung kakasal kayo after 3 months, nag-iiyak kayo at ganito gusto nyo na magpa-anal o mag-divorce, ganyan-ganyan. Sabi niya, ayoko nang ganun-ganun na. Ang mismong ina ni Mark, tutol din noon sa planong pagpapakasal ng anak kay Danica. Huwag, anak, dahil may kaya sa mga buhay yan, may pangalan sila. Nakakahiya ka ako sa kanya. Yung gusto ko siya, mama, mahal ko siya, hinanong niya sa akin. Sabi ko, try mo akong gusto kanya, wala akong masasabi. Sabi ko kung yun ang gusto mo. Pero sa kabila ng mga ito, March 3, 2007, natuloy din ang kasalang Danica Soto at Mark Pingris. Pagkatapos ng kasal, kamusta na? How would you describe Danica as a wife and as a mom? Maasikas si Danica. Wala masabi, and then sobrang suporta niya sa akin. Kahit pagising ko sa umaga, nandiyan na yung food, naasikaso niya yung mga bata, and then pag-alis man ako sa practice, talaga nagpipray. Siya naman si Mark as a husband. Yung sobrang niyang spontaneous na tao. Yung bigla na lang, kunwari, kahit maraming tao, isasayaw ka niya. Buhatin ka niya bigla. Parang ikaw nang naiyadal ng daming tao. Sa ngayon, may 2 anak na sina Mark at Danica. Teammates nga raw silang mag-asawa sa pagpapanatiling happy ng kanilang pamilya. What's your favorite thing to do with mommy and daddy? Just Mommy first. Spend time with them. And how do you spend your time with mommy and daddy? go out. Alright, anong plano nyo, Danica, Mark, in the future? You still want to have kids? Yes. And they also want, Yes. right? Yes. How many, Kuya Mick? 2 more, boy or girl? 100. 100? Boy! So you want 2 more boys, Kuya Mick? What How about about you? Tila? Girl or boy? 100 girls. 100 girls. Oh. Not a chance. Pero plano, 2, 1? Dalawa, Sana or kung kaya sana pa kung dalawa. ibigay ni Lord yun. Pero kung 3 na lang, sige. Magkaiba man ang mundong ginagalawan noon ni na Mark at Danica, pinatunayan naman nila na kapag ang 2 tao ay nagmamahalan, anumang pagsubok ang dumaan, sa huli, mayroon pa ring happy ending. Mark, Danica, anong aral ng tunay na buhay ng mag-asawang Mark and Danica Pingris? Dapat sa mag-asawa pinapairal yung tunay na respeto, tunay na pagtanggap sa pagkatao ng bawat isa't isa. For me naman, kailangan pantay kayong dalawa eh. Huwag kayong magpataasan. Kailangan yung relasyon nyo talaga, nasa gitna talaga si Lord. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang sa Tunay na Buhay.